Patay ang isang lalaking senior citizen matapos ma-hit and run habang tumatawid sa Marcos Highway sa Antipolo City. Mula sa Antipolo City, may unang balita live si EJ Gomez. EJ. Igan, nagluluksa ngayon ang pamilya ng 69 anyos na lalaki matapos mabiktima ng hit and run habang tumatawid dito sa Marcos Highway. Ang suspect na tumakas sumuko rin 5 araw matapos ang insidente. Tumilapon sa kalsada ang 69 anyos na lalaki matapos ma-hit and run sa Marcos Highway sa Antipolo City. Ayon sa pulisya, tumatawid ang biktima sa kalsada nang mabundol siya ng sasakyan. Na-recover sa crime scene ang nakalas na side mirror ng pulang sasakyan na nakasagasa sa biktima. Sa follow-up investigation, nasapul sa CCTV ang sasakyan ng suspect na agad ipinakalat ng Antipolo Police para sa mabilis na pagkakakilanlan ng nakasagasa. In less than 24 hours, nakatanggap po tayo ng impormasyon. Pinost nila doon mismo na sa isang parang group na nagbebenta ng mga parts ng sasakyan ay may naghahanap ng specific brand ng sasakyan na yon at kanan ang hinahanap niya na side mirror at ganito yung kulay na hinahanap. Ang nag-post na pag-alamang may-ari ng car repair shop na pinuntahan ng driver na nakasagasa. Sa tulong ng impormasyon ng suspect sa shop, nalaman ng pulisya ang pagkakakilanlan niya. Ang kagandahan nun para itong Cinderella, no? Dala ng investigator natin yung ng nawawalang side mirror at it perfectly fit doon sa sasakyan na suspected po natin. Paliwanag ng 47 anyos na driver, di niya inakalang tao pala ang kanyang nasagasaan. Hindi ko nilpansin siya. Oo, tapos? Madilim kasi yung pasada kasi. Hindi niyo po naramdaman na may kumalabog sa sasakyan po ninyo? Naramdaman nung ang kalabog pero hindi ko rin napansin na tao pala yung nasagasaan ko. Sabi pa niya, natuklasan lang niya online na plaka at sasakyan niya ang itinuturong nakasagasa sa biktima, kaya sumuko siya sa mga otoridad. Ang biktimang si Oscar Carmona, tumagal pa raw ng 1 araw sa ospital at binawian ng buhay kalaunan. Sobrang sakit po eh. Yung parang nag-iwan lang siya ng hayop sa daan. Hindi man lang niya tinulungan yung tatay namin para madala po siya sa hospital nung araw na yun. Panagutan niya yung dapat niyang panagutan sa tatay namin. Gusto lang po namin talaga hustisya para sa ginawa niya sa tatay ko. Sana maawa sila sa akin na tawarin nila ako. Nagsisisi po. Dahil sa nagawa ko ng pagtakas, dapat tinulungan ko yung tanda. Sasampahan po natin siya ng reckless imprudence resulting to homicide dahil sa pagkakamatay ng ating biktima. Igan, ayon pa sa mga kaanak, ang biktima bibili lang dapat ng sigarilyo at pandesal na maganap ang insidente. Humandusay siya dyan mismo sa double solid line o gitnang bahagi ng kalsada. At kung mapapansin ninyo, talagang mabilis yung takbo ng mga sasakyan. Kaya naman kahit nasa pedestrian, kailangan talaga alerto sa pagtawid ng malawak or malapad na kalsadang ito. Samantala, sa Sabado, ililibing ang biktimang si Tatay Oscar. At yan, ang unang balita mula rito sa Antipolo City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.